sa kanyang panahon. Makakaya pa bang harapin ng tao ang buhay kung pakiramdam niya siya'y nag-iisa na lamang? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Tessa sa ating tunang sa kanyang panahon. Ay, ate. Bakit niyo naman ako iniwan? Paano na ako ngayon? Sana isinama niyo na lang ako nung umalis kayo dito sa bahay. Para magkakasama na lang tayo namatay. Tessa. Dinalang kita ng sopa sa tinapay, pamangkin. Eto, kumain ka. Ayoko pong kumain. Tito Ophelia. Pero kahapon ka pa hindi kumakain. Baka kumapano ka na niyan. Mabuti nga po magkasakit ako. Para mawala na rin ako. Dahil mag-isa na naman ako eh. Huwag mong isipin yan. Hindi lang ikaw ang nasaktan. Ako rin. Dahil kapatid ko ang iyong ina. Parang hinintay lang nila na makagraduate ako ng high school. Tsaka nila ako iniwan. Sama-sama pa silang tatlo ng maaksidente. Tanggapin na lang natin na hanggang doon na lang ang buhay nila. Tessa, hindi ka nag-iisa. Narito pa ako. Kami, ng Tito Reden mo. Tito Ophelia. Nakahanda kaming tulong. Nailibing na pala ang nanay, tatay at ate mo, Tessa. Oo, Jane. Pasensya na ha. Hindi kami nakarating sa libing. Okay lang yun. Di bale, tutulungan ka na lang namin ni Nico para maging masaya. Oh, tama. Para makalimutan bang masakit na nangyari sa buhay mo. Mahirap kong makalimutan yun. Hindi ko nga alam kung makakaya ko pa mabuhay. Kaya mo yan. Oo nga. Tutulungan ka namin ni Jane. Oo, tama yan. Oh, tulad ngayon, sumama ka sa amin. Mamamasyal tayo para maging masaya ka. Sabi ni Ricky, umalis ka raw kanina. Oo, Reden. Pinuntahan ko si Tessa sa bahay nila. Alam mo, malayo dito ang bahay ni Tessa. Mahirap mo siyang masubaybayan at matulungan sa kanyang kalungkutan kung mananatili siya doon. Totoo yun. Gusto ko nga sanang dito na siya patirahin sa atin. Yan talaga ang sasabihin ko sa iyo, Ophelia. Ibenta mo na lang ang bahay nila. Gamitin na lang ni Tessa yun sa kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Bakit nga ba hindi? Tama. Yun ang gagawin ko para makasama na natin dito ang pamangkin ko at mabawasan na ang lungkot niya. Masakit talaga nangyari kay Tessa. 3 mahal niya sa buhay ang kinuha sa kanya ng sabay-sabay. Kaya dapat lalo nating ipadama sa kanya ang ating pagdamay at pagmamahal. At bilang asawa mo, handa kitang tulungan. Ayos talaga yung pagkakalipat mo kina Aling
Aling Ophelia, Tessa. Oo nga. O, di ba? Napalapit ka ngayon dito sa bahay namin. Tama. Kaya madalas ka na naming nakakasama sa mga gimmick, iba? Pala sa ganitong inuman, dito kina Jane. Oo nga. Ay, tsaka, masaya na ako ngayon. Sabi ko sa'yo hindi mo pagsisisihan na sumama ka sa barikada namin. Yun! At lalong hindi ka magsisisi kung sasagutin mo na. Baka bola lang yan, ha? Tiyo! Bola! Kung gusto mo pumunta ka agad tayo sa langit. Hindi ko kaalalanin mo na dito pa ako, ha? Uy. Sabihin mo yan, pag kayong dalawa na lang. Ako, kahit pa maging kami, Jane, hindi ako papayag. Nadali niya ako sa langit. Ayaw mo? Tessa, masasaya ka kapag ginawa natin yun. Gago. Kala mo siguro, porkilasing ako, may isahan mo ako, no? Kung mabuntis mo ako, ano na? Ha? No! Sasagutin kita. Pero, tsaka na yung churva. Charva. May binili po akong pagkain para mapagsaluhan natin ni Itay. Tara po, kain na tayo. Parang ang saya mo ngayon, Ricky. Oo nga. Ano ba ang meron? Sabi po kasi ng boss namin, bibigyan daw po ako ng incentive sa anniversary ng company namin. Dahil ako raw pong napiling Employee of the Year. Tapos, sumweldo pa po ako ng malaki ngayon. Talaga? Bakit anak? Marami po akong overtime. Kaya nga po bumili ko ng masarap na pagkain para sa atin. Di kumain na kayo. Malamang gutom ka na niyan. Gusto po, sabay-sabay na po tayo Hinihintay ko pa kasi ang pinsan mo. Titirhan na lang po natin siya. Baka malipasan na naman kayo ng gutom sa kahintay sa kanya tulad ng mga nakaraang gabi. May katuwiran ng anak natin, Ophelia. Sabayan na natin ang anak natin kumain. Baka lasing na naman ang pamangkin mo pag-uwi at hindi nakakain. Pasensya na sana kayo kay Tessa, ha? Alam naman ninyo kung bakit siya nagkakaganon, di ba? Alam ko po, pero dapat maging matatag na siya. Dahil kung nakikita siya ng pamilya niya, tiyak na hindi rin nila magugustuhan ang ginagawa niyang pagsira sa buhay niya. Ophelia, nakita ko kanina si Tessa. Kasama niya si Jane. Nagiinuman sila at may kasamang mga lalaki. Ano? Nag-aalala ako para sa kanya. Baka mapahamak siya dahil sa ginagawa niya. Naku, ang batang yun talaga, oo. Mali na nga ang kanyang paglalasing. Nakikipag-inuman pa sa mga lalaki. Baka mapagsamantalahan siya ng hindi niya nalalaman. Ano pa bang dapat kong gawin sa pamangkin ko? Lagi ko naman siyang pinangangaralan. Pero parang walang bisa sa kanyang lahat ng sinasabi ko. Isama natin siya sa ating dalangin sa Diyos, Ophelia. Para mapagtagumpayan niya ang labis na pangungulila sa kanyang kapatid at mga magulang. Bakit gising ka ba, kay Ricky? Ikaw, bakit ngayon ka lang? Halos madaling araw na. Lasing na lasing ka pa. Wala, nagkasarapan kami ng inuman ni Jane. Gabi-gabi ka na lang ganyan. Pati si Inay laging napupuyat dahil sa'yo. Kaya nga ako naghintay sa'yo ngayon dahil naaawa na ako sa kanya. Naman, bakit ako nagkakaganito, diba? Gusto ko makalimot ang masakit na nangyari sa
buhay ko. Pero hindi yan ang solusyon sa problema mo. At ano? Ano ang solusyon? Hindi naman ibabalik ng Diyos si ate at ang mga magulang ko. Dahil ano sila, kinuha niya na. Pero hindi dahil doon, sisirain mo na rin ang buhay mo. Bakit ka ba nakikialam sa akin? Ampun ka lang naman ni na tita. Ako ang kadugo. Oo, ampun nga lang ako. Pero ako naman ang tunay na nagmamahal at nagmamalasakit sa kanila. Hindi katulad mo. Kadugo ka nga pero anong klase? Kadugong perwisyo. Nagbibigay ng problema lalo na kay inay. Masakit ang nangyari sa akin. Kung nakikita ka lang ng pamilya mo ngayon, tiyak na magagalit din sila sa ginagawa mo. Dahil sinisira mo ng buhay mo. Piniperwisyo mo pa ang mga taong nagmamahal at nagmamalasakit sa'yo. Ituwid mo ng maling ginagawa mo, Teresa, para huwag kang mapahamak. Saan ka mo nagpunta ang pamangkin mo? Sa bake shop? Oo, Reden. Ngayon daw ang simula ng kanyang trabaho doon. Mabuti naman at naisip niya magtrabaho. Sa ganung paraan, malilibang na siya. Malalayo pa sa maling barkada at kikita pa siya. May palagay ako na natauhan si Tessa sa mga sinabi sa kanya ni Ricky. Narinig ko kasi ang pag-uusap nila nung isang madaling araw. Sana nga. Sana ito na ang maging simula ng kanyang pagbabago. Tessa, Uy, Nico, ikaw pala. buti naman nakita kita dito sa sakayan ng jeep. Ilang linggo ka na namin hindi nakakasama sa mga inuman at lakaran ah. Oo nga eh. Di mo rin sinasagot yung mga text namin na tawag. Nag-aalala tuloy ako na baka nagkasakit ka. Hindi, sorry ah. Naging busy kasi ako sa trabaho ko eh. Nagtatrabaho ka na? Oo. Natanggap ako sa isang malaking bake shop na malapit dito sa lugar natin. Ba, himala. Ayaw mo na maglakwatsa? Nico, gusto ko nang magbago. Hindi man para sa nawala akong pamilya, kundi para sa sarili ko. At kina Tita Ofelia na nagmamahal at nagmamalasakit sa akin. Ibig bang sabihin yan? Kalilimutan mo na rin ako. Kung ayaw mong kalimutan kita, baguhin mo na rin ang buhay mo. Dahil ang gusto kong pagkatiwalaan ng puso ko ay isang lalaking responsable. Wow! Ang ganda nitong napili mong beach, pinsan. Buti, dito mo naisipang i-celebrate ang birthday mo. Oo, gusto ko maging iba naman ang celebration ng birthday ko, Kuya Ricky. Iba nga ito. Dahil picnic at swimming ang gagawin natin. Maganda pa sa katawan nito. Totoo yun, Reden. Pasasalamat ko na rin po ito sa inyong lahat. Kuya Ricky, Tita Ofelia, Tito Reden. Dahil tinulungan niyo po akong makaya ang masakit na pagsubok na dumating sa buhay ko. At ngayon nga, ito ako. Graduate na sa college at may maliit ng negosyo ng pastries. Nagawa mo yan dahil sa sipag, tiyaga at determinasyon mo. Tama si Itay. Pero lahat yon ay mga kasangkapan lamang. Dahil ang tunay na tumulong sa'yo ay ang Panginoong Diyos. Kaya sa Kanya natin ibalik ang lahat ng kapurihan. Sa kanyang panahon. Sa panahon ng kagipitan, nahahayag ang makabayan. Ang tunay na nagmamahal sa kanyang kapwa mamamayan. Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Junio sa ating dulang
sa kanyang panahon. Ay, salamat. Makakauwi na rin. Makapagpapahinga sa bahay. Oo. Natapos din ang 48 hours duty natin. Alam mo nyo, pagod na ako sa trabaho natin. Hindi na normal ang buhay natin Nangyari lang naman ito dahil sa pandemic na dumating sa mundo. Tayo kasing higit na kailangan. Dahil tayong gumagamot sa mga nagkaka-COVID. Oo nga Pero sobrang hirap. Pati pamilya natin, napapabayaan na natin dahil sa trabaho natin. Ang malungkot, ang baba ng sweldo natin dito sa ating bansa. Kung ikukumpara sa mga doktor sa ibang bansa. Malayo naman sila sa kanilang pamilya. Hindi bali, sulit naman ang hirap. Kung bibigyan ako ng pagkakataon, talagang mag-a-abroad ako Doon ako magtatrabaho. Para maghirapan ako ng todo, malaking aanihin ko. Ikaw talaga, Doc Robert. Sige na, gawin tayo. Sige. Baka bunga lang ng pagod dyan sinasabi mo. Lilipas di dyan. Buti po dumating na kayo, Daddy. Oh, bakit, Cherry? May problema ba ang prinsesa namin? Wala ko. Ipapakita ko lang po ito sa inyo. Ano ipakikita mo sa akin na nasa cellphone mo? Report card ko po. Mhm. Sinend po sa amin online. Kasi nga po online na yung klase because of pandemic. Patingin nga. Ito po. Aba, tataas ng grades mo Consistent na mataas ang grades niya. Oo nga. Congratulations, anak ha. Hindi nagbagong sipag mo sa pag-aaral. Kahit hindi na face-to-face ang klase niyo. Talagang nag-aaral po ako mabuti, Daddy. Because I want to be a doctor like you someday. Talaga? Opo. At dito rin po ako magtatrabaho tulad ninyo. Para makapaglingkod po ako sa bayan natin. Natutuwa ako sa maganda mong pananaw sa buhay, anak. Kahit bata ka pa. Bakit napabuntong hininga ka? Oo nga po, Daddy. Di ba sabi niyo natutuwa kayo? O edi ibig sabihin happy kayo? Eh bakit parang nasad po kayo? Naalala ko lang yung isang kasama kong doktor sa ospital. Si Robert. Oh, bakit? Anong problema sa kanya? Kasi napapansin ko, tuwing matatapos ang duty namin, para bang sawa na siyang magtrabaho dito sa bansa natin. Eh, siguro dahil sa sobrang hirap ng trabaho niyo magmula nung magka-pandemic. Pero, hindi lang naman kayong nahihirapan. Marami pang iba, tulad ng mga nurse. Oo nga eh. Sana maunawaan niya yun. At sana rin, huwag niyang ituloy ang balak niyang pangingibang bansa. Dahil higit siyang kailangan dito sa bayan natin. Hunyo, itong record ng mga bago mong pasyente. Madagdagan na naman pala ang mga pasyenteng may COVID dito sa ospital. Oo nga Ibig sabihin, natagdagan na naman ang aalagaan natin. Elmo Madlang Bayan. No? Sa kaya ito? O bakit? Kilala mo bang pangalang nakalagay dyan? May kaklase ko nung high school na itong pangalan at apelyido. At nakita ko rin siya 6 years after graduation. Nagkaroon kami ng reunion noon. Ibig sabihin, maaaring kaklase mong isa sa mga bagong pasyente natin. Maaari. Kung siya nga ito. Robert, anong kalagayan niya? Sa kabutihang palad, wala siya sa ICU.
Elmo, madlang bayan? Ako nga po, doktor. Si Dr. Junio Martinez ito. Junio? Martinez? Ako nga. Ang kaklase mo nung high school. Junio. Nakalulungkot na kita tayo sa panahon may sakit ka. Pero huwag kang maglala. Aalagaan ka namin dito. Gagawin namin ang lahat para kumaling ka. Wala na akong kabuhayan. Iniwan pa ako ng pamilya ko. Kaya ayoko nang gumaling pa. Hayaan niyo na lang ako mamatay. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi malala ang kalagayan mo. Malaki ang pag-asa mong gumaling sa COVID. Lumapit ka sa Diyos. Dahil siya ang tunay na nagpapagaling. At kasangkapan lang kaming mga manggagamot. Ano malay mo? Makakaya niya niloob na magkasakit ka. Ay para iayos ang buhay mo. Ano? Kukup-kupin mo yung kaklase mong pasyente natin? Pansamantala, Robert. Wala siyang matutuluyan eh. Kawawa naman. Hunyo, mag-isip ka nga. Baka kayo naman ang magkasakit dahil sa gagawin mo. Robert, gagawin namin ang kaukulang pag-iingat. Kaya naniniwala ako na hindi mangyayaring inaalala mo. Magaling na naman si Elmo. Doktor ka, hindi social worker. Ngunit tungkulin ko rin na tulungan ang kapwa ko. Lalo na ang taong minsan ay nakatulong din sa akin. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin dito sa inyo, Junio. Noon, akong lagi mong tinutulungan kapag binubuli ako ng mga kaklase nating sika. Binibigyan mo rin ako ng mga baon mong pagkain. Dahil madalas, wala akong baon. Ikaw, maraming pagkain. Pero iba na ang sitwasyon ngayon. Nagka-COVID ako. Pero hindi niyo ako pinandirihang makasama. Lahat naman ng tao, maaaring magkaroon ng ganong karamdaman. Kaya hindi natin dapat pandirihan ang ating kapwa na may ganong sakit. Salamat sa inyo. Napakabait niyo talaga. May gusto lamang akong malaman, Elmo. Ano pa nangyari? At nawalan ka ng kabuhayan. At iniwan ka rin ang iyong mag-iina. Kasalanan ko, Junio. Dati akong OFW. Pero nang manatili na ako dito, nalulung ako sa sugal. Hanggang sa maipatalo kong lahat ng aming kabuhayan. Ano? Alam niyo, kahit pala anong talino ng tao, pag nalulung sa bisyo, aalipinin siya nito. Uli na mamulat ako. Mahirap na ako. Wala na rin ang pamilya ko at nagka-COVID pa ako. Huwag kang mawala ng pag-asa, Elmo. Malay mo, bumalik uli sa iyo ang pamilya mo. Oh yes, tama yun. Tama ang sinabi ng asawa ko. Alam mo, isang magandang ginawa ng pandemic ay yung muling pinaglapit ang pamilyang magkakalayo. Sana nga matupad sa akin ang sinabi ninyo. Mangyayari din yun. Oo nga pala. Nakausap ko na yung mga kaklase natin. Alam mo sabi nila? Handa silang tulungan kang makabangon. Sino kayo? Paano hindi ako nakilala? Ako si Dr. Julio Martinez. At ako naman si Gemma, ang kanyang kabiyak.
Anong kailangan nyo? Hindi ko naman kayo kilala. Nakilala ka namin dahil kay Amo. Ang lalaking yun. Nagka-COVID siya, Violi. At akong gumamot sa kanya. Ano? Nagka-COVID siya? Oo. At sa awa ng Diyos, magaling na siya. Naikwento niya sa amin ang nangyari sa buhay niya. Tinulungan namin siya makabangon. Kaya ngayon, may trabaho na siya. Ang totoo, nagka-COVID din ang panganay naming anak. Mabuti na nga lang gumaling. Baon mong pagkain para sa biyahe mo mamaya. Ang bait talaga ng misis ko. Napakamaalalahanin pa. At maganda pa. Bulero. Totoong sinasabi ko. Buti na lang, hindi ka tuluyang nawala sa akin. Buti na lang, tinulungan ako ni na Doc Junio, ang aking kaklase. Ay, Elmo, naalala ko. Oh, Nagkasalubong kami ni Gemma kahapon sa mall. Nalaman ko, may COVID pala si Junio. ano? Kumusta na raw siya? Nasa ospital siya eh. Ha? At hindi raw maganda ang lagay. Salamat sa pagdalaw, Violi. May mga dala kaming pagkain para sa inyo. Maaring hindi nyo kailangan ng mga ito dahil kaya nyo naman bilhin. Pero ginawa namin ito para maramdaman mo na narito lang kami ni Violi, handang dumamay sa inyo ni Doc Junio. Maraming salamat sa inyo. Sana tulungan niyo akong dumalangin sa paggaling ni Junio. Napakabait niya at tapat namang gagamot. Gagawin namin yun, Gemma. At naniniwala kami, diringgin tayo ng Diyos. Pagagalingin niya si Junio. Gemma. Junio, magaling ka na. Oo. Magaling na nga. Kaya nga, nagpasila akong umuwi rito para makita kayo. Oh, Diyos ko. Salamat po. Nininig mo aming panalangin. Oo, Gemma. Nagkasakit man ako. Dama kong tunay na hindi ako pinabayaan ng Diyos. Bagkus, lalo niyang pinatatag ang aking kalooban. Sa kanyang panahon, may mga taong mapagmalinis, pilit ipinakikitang wala silang kapintasan. Ngunit may madilim naman palang nakaraan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Letty sa ating durang. Sa kanyang panahon. Mama, medyo gagabihin po ako ng uwi later. O bakit? May rehearsal po kami sa program sa university. Totoo ba yan? Yes, ma. Hindi po ako nagsisinungaling. Mabuti. Iyoko lang naman na pag-chismisan ako rito na may anak na bulak-bulero. Ay, siya sige. O Ruth, ikaw naman. Po, Tulungan mo akong ayusin itong bahay. Kailangan malinis ito at maayos para sa pagdating ng binili kong sala set. bumili pala kayo ng bagong sala set, ma? Oo. Mahigit 1 taon ang set natin eh. Para naman maging maganda tayo sa tingin ng mga kapitbahay natin. Buti na lang, wala kayong last 2 subjects ngayon, Ruth. Makakapamasal tayo. Oo nga, Erwin. Gusto ko talaga mag-relax ngayon. Ang dami kasing exams kahapon hanggang kanina.
Tapos nung makalawa naman, nag-general cleaning kami ni Mama sa bahay. Kaya, ay nako, napagod ako ng gusto. Uy, kung gusto mo, di manood na lang tayo ng movie. Movie? Oo, doon tayo sa amin. Makakakain pa tayo ng lahat ng gusto natin. Ay, nakakaya naman sa nanay mo. Gagabihin ng uwi si inay. May mga kakausapin sa mga bibili ng alahas eh. Halika na, para hindi sayang ang oras. Martin, halika, sandali. Halika na, halika. Leti, bakit ba? Parang masaya ka. Ang ganda ng ngiti mo, ah. Talagang masaya ako. Dahil nakabili ako ng mura. Pero magaganda at branded na damit ko. Ibinili rin kita ng mga polo at t-shirt. Eto, Tingnan. tingnan mo. Ba, magaganda nga ang mga ito. At mukhang mahal, ah. Ay, naku, talagang mahal yan. Pag sa mall mo binili. Pero dahil doon ko lang yan binili sa kaibigan ko, nakamura ako. Ibinili kita para naman hindi sabihin ng mga ating kapitbahay na pinababayaan kita. At ang sasabihin lang pala ng taong dahilan. Kaya mo ko ibinili ng damit. Ano ka ba? Hindi naman maaaring hindi natin isaalang-alang ang sasabihin ng mga tao. Dahil nakikita nila tayo. At bahagi sila ng ating buhay. Leti, hindi sa lahat ng pagkakataon silang iisipin mo. Dapat gumawa ka dahil sa pagmamahal mo sa iyong pamilya at hindi para maging maganda sa tingin ng ibang tao. Oo, ang drama mo. Diyan ka lang nga muna. Ayusin ko itong mga binili kong damit. Oh, bakit nakasumangot ka, Ruth? Si Mama kasi, nakakainis. Bakit? Ano bang ginawa ni Mama? Tinastas ba naman yung laylayan ng mga damit ko? Hinabaan niya. Eh, baka naman kasi napakaikli ng damit mo kaya nainis siya. At hinabaan ng mga yun. Hindi nga, Kuya Randall eh. Hindi naman masyadong maiksi yung mga yun. Sabi niya, baka raw kasi isipin ng mga tao, malandi ang anak niya. Si Mama talaga, oh. Bakit ba siya ganun, Kuya? Bakit lagi na lang ibang taong iniisip niya sa bawat gagawin niya? Eh, baka dahil perfectionist siya. But nobody's perfect here in this world. Kahit nga yung mga may pangalang perfecto, nagkakamali rin, nagkakasala. Alam Ba ko. yun? Kaya lang talagang ganun si Mama eh. E di, sundin niya lang natin. Tapos itry natin unti-unting ipaliwanag sa kanya ang side natin. Baka sakaling sa ganung paraan, maintindihan niya tayo. Ruth, ba't hindi ka pumasok kahapon? Hindi mo rin sinagot ang mga text at tawag ko. Nag-alala tuloy ako eh. Sama kasi yung pakiramdam ko, Erwin. Nahilo ko. Nagsuka. Bakit? May sakit ka ba? Tungkol nga doon ang gusto kong sabihin sa'yo eh. Ha? Erwin, buntis ako. Ano? Nagbunga ang ginawa natin. Ha? Paano na to? Eh, kakausapin ko nanay ko. Sasabihin ko sa kanya ito. Eh kung hindi pumayag si Nanay Sefa na panagutan mo ko, Eh, paano na ako? Ruth, ano bang mahalagang bagay ang sasabihin mo sa akin? Tungkol sa amin ni Erwin, Kuya Randall. Bakit? Niloko ka ba niya? Sinaktan ka? Sabihin mo. Hindi Kuya. Eh, anong- Ang totoo, gusto nga niya akong panagutan. Panagutan. Ano ibig mo Kuya, sabihin? huwag ka sana magalit. Pero, buntis ako. Magkakababy na kami ni Erwin. Ano? Kaya pala ang tamad mong pumasok sa eskwela nito mga nakaraang araw, ha? Ma! Dahil buntis ka na! Wala ako! Ma, Pinag-aral ka namin sa private school. Binigyan ng magandang bagay. Yung pala maglalandi ka lang.
Tama na. Binigyan mo ako ng kahihiyan! Ma, tama na po. Baka kumapano na si Ruth at ang dinadala niya. Tumahimik ka, Randall! Ma. Mabuti nga mawala na yung pinagbubuntis niya para wala ng problema! Mama. Makinig ka, Ruth. Ipalalaglag natin ang batang niya sa lalong madaling panahon. Hindi, Ma! Ayoko po! Huwag niyong gawin yun sa magiging anak ko! Ako ang masusunod, hindi ikaw! Hindi ako papayag na pag-chismisan tayo ng mga tao, naintindihan mo? Ano? Yun ang balak ng nanay ng nobya mo? Opo, inay. Ayaw nga po ni Ruth, pero mapilit si Aling Letty. Para daw wala na maging problema sa pag-aaral ni Ruth. Ako, hindi ko rin gusto yung ginawa niyo. Dahil doon nagkaroon tayong lahat ng problema ngayon. Pero lalo namang ayoko, yung kitli ng buhay ng isang walang malay. Hindi maitutuwid ang isang pagkakamali sa pamamagitan ng isa pang pagkakamali. Ano pong gagawin natin, Nay? Ah, Ayaw po namin ni Ruth na mawala ang magiging baby namin. alam na ba ito ng tatay niya? Hindi. Hindi ako papayag, Letty. Anong sinabi mo, Martin? Ulitin mo nga. Ayokong ipalaglag mo ang nasa sinapupunan ng ating bunso. Kinukontra mo na ako ngayon, Martin. Dahil kasalanan na ibig mong gawin. Nagkamali na nga si Ruth. Dadagdagan mo pa. Ano gusto mo? Ang mabilad tayo sa kahihiyan dahil sa anak mo, ang pintasan at magtawanan tayo ng mga tao. Ayoko! Ayoko! Bakit ka ba ganyan, Letty? Bakit inuulit mo sa ating anak ang ginawa sa iyo ng magulang mo? Martin, anong... Hindi ka ba natutuwa? Na kahit pumayag kang alisin ang mga magulang mong ating unang anak nung araw, ay nagkatuloyan pa rin tayo at nagkaanak? Hindi ba maaring ituwid mo na ang pagkakamali mong ginawa noon? Salamat. At pinagbigyan niyo ako na magpunta kayo rito ng nanay mo, Kerwin. Noon pa po namin gusto magpunta rito ni Inay para po maayos ang problema. Kaya lang, baka ako kasi lalo lang magalit si Aling Letty. Ako nga pala si Sefa, Martin. Hindi mo kasabang iyong asawa? Matagal na siyang pumanaw. Ay, sorry. Kung gano'n, tayo na lamang ang mag-aayos ng problema ng mga bata. Papa, ayoko po sana sa gusto ni Mama. Ayoko pong ipalis ang baby sa tiyan ko. Iyon din po sanang ipakikiusap namin ni Ruth, Mang Martin, na huwag ipaalis ang baby. Nagkamali na ang mga anak natin. Hindi na natin dapat dugtungan pa ang pagkakamaling yun. Huwag kayong mag-alala. Hindi natin gagawin ang gusto ng asawa ko. Kasalanan yun. Hindi lang sa batas ng tao, kundi lalo na sa batas ng Diyos. Maraming salamat po, Mang Martin. Pero hindi kayo maaaring magsama hanggat hindi kayo kasal. At dahil bata pa kayo para pakasal, dito muna titira sa amin si Ruth. Pag-aaralin pa rin namin siya matapos manganak. O isang ayon ako, Martin. Yun din ang bala ko kay Erwin. At pagpareho na silang tapos sa kolehiyo at hindi pa rin nagbabago ang kanilang damdamin, saka natin sila ipakakasal. Tama, Sepa. Handa akong tumulong sa ibang kakailanganin ni Ruth at ng ating magiging apo. Maraming salamat po sa pangunawa, Papa. Aling Sefa. Ang ganda talaga ng aking apo. Tingnan mo, Martin.
Ang apo natin kamukhang kamukha ko. Dahil maganda, kamukha mo na. Pero noon gusto mo ipaalis. Ito naman si Martino. Nung pa naman yun eh. Pinagsisisihan ko na yun. Yung pagkakamali ko. O hindi ba? Pinatawad mo na ako? Oo. Naalala ko lang naman eh. Salamat nga. At nanindigan ka sa tama. Namulat ako sa aking pagkakamali. At nailigtas mo ko sa panibagong pagkakasala. Sa kanyang panahon, likas na raw sa isang tao ang mandaya at manloko. Mas madali raw umasenso sa ganitong paraan. At ni hindi nila alintana ang magiging bunga at kabayaran ng kanilang ginagawa. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Mando sa ating dunang sa kanyang panahon. Anong diferensya ng kotse ko? Ma'am Beron, meron po tayong papalitang pyesa. Ganon? Oo. Magkano magagastos? Mga 10,000 po kasama ng labor. Gano'n naman katagal yun magagawa. Kasi kailangan kong gamitin agad. Ganun ho. O sige Oo. po, ma'am. Sa inyo na lang po unahin ko. Naku, ang dami mong nakapilang gagawin dito sa talyer. Nakakahiya naman doon sa iba mong customer. First come, first serve pa naman. Kayo pong pinakamatagal ko ng suki, kaya kayo na pong uunahin ko. Talaga? Oo. Naku, maraming salamat, ha? O, hindi bali. Bibigyan na lang kita ng tip. Naku, yan ang gusto ko sa inyo, ma'am. Kayong pinakamabait at pinakagalante kong customer. Kaya kayo rin pong pinakamalakas sa akin. Grabe ka, Mando. Ang lakas mong tumaga. Ano? Wala naman talagang sira yung kotse ng customer mo. May lilinisin ka lang pyesa, di ba? Siyempre, diskarte lang yan. Anong diskarte doon? Panloloko ang tawag doon. Hindi. Bagay talaga sa'yo ang pangalang Mando. Mandurugas ka kasi. Ikaw talaga. Wala naman siyang alam sa diskarte ko dahil magandang serbisyo ko. Kaya nga siyang pinakamatagal ko ng suki. Kaya matagal mo na rin siyang niloloko. Aba, Edwin, mayaman si Ma'am Beron. Kaya kung tutusin, barya lang ang kickback ko sa kanya. Hindi niya mararamdaman yun at siya pa. Kumikita ka rin naman, di ba? Yun na nga eh. Nakukonsensya na ako dahil ako ang may-ari nitong talyer. Baka pati ako ay kasamang makarma dahil sa katarantaduan mo. Oy, kumusta na si Mando? Ayos ba yung trabaho niya? Hindi ko na po gusto ang mga ginagawa niya eh. Ha? Dinadaya po niya mga customer namin. Bakit di mo lang sinabi sa akin? Nakakaya naman sa'yo. Pero huwag ka mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Nako, wag na po. Magagalit po yun sa akin. Iisipin po niya nagsusumbong ako sa inyo. Anak ko si Mando. At obligasyon kong ituwid ang mali niyang ginagawa. Dapat nga. Noon nung pa ito sinabi para hindi siya mawili. Oh, eto yung pangalan ng pyesa. Gawan mo na lang ng sebo. Gawin mong 7,000. Anong 7,000? Mahigit 3,000 lang ang presyo nito ah. Kaya nga bahala ka na eh. Pwede mo naman doktorin yung resibo, hindi ba? Grabe ka naman eh. Alam mo bang ako na nahihiya kay Edwin dahil kinakasangkapan mo itong auto supply niya sa pangulimbat mo? Gusto ko na nga mag-resign bilang cashier niya eh. Ano ka ba naman, Sally? Hindi mo ba naiisip na para rin sa kinabukasan natin itong ginagawa ko? Sa katunayan, ang laki na ng savings ko. Ewan ko, Mando. Oh. Pero parang tinatabangan na ako sa'yo.
gusto mong bumili ng sasakyan, slightly used lang, murang-mura. Teka, magkano ba tsaka anong klaseng sasakyan? Juan, galing Korea. Parang bago pa, pero 250,000 lang. Kulang ang pera ko eh. Mahigit 100,000 lang ang pera ko sa bangko eh. Uy, umutang ka na lang kay Edwin. Tapos, pag nabili mo yung sasakyan, di ibenta mo uli. Madali na yung ibenta ng kalahating milyon. Oh, di ba ang laki ng kikitain mo? Legal ba yan? Oo naman. Dami ko na nga kakilala bumili. Okay, sige, call ako. Kukuha ko ng isang unit. Ano ka mo? Magre-resign ka na? Nahihiya na kasi ako sa iyo eh. Alam mo na sigurong ibig kong sabihin. Bakit ka kasi pumapayag? Kung talagang mahal mo si Mando, hindi mo dapat kinukusinte ang kalokohan niya. Mag-aaway lang kami. At ayokong dumating ang oras na tayo naman ang mag-away. Kaya magre-resign na lang ako. Sally, kailangan kita rito sa auto supply. Wala akong ibang mapagkakatiwalaan, kaya huwag kang aalis. Pero hindi ko na nga masikmura ang ginagawa ng kaibigan mo. Huwag kang mag-alala. Pagsasabihan ko siya. Wala ka rin naman magawa eh. Alibasa, isa ka rin konsentidor eh. Gaya ng nasabi mo, ayoko rin mag-away kami. Pero hindi ko na mapapalagpas ang ginagawa niya. Kaya magtulungan na lang tayo. Paulit-ulit lang po kayo. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang ina. Inay, hindi na ako bata. Alam ko na ginagawa ko. Kaya hindi nyo na ako kailangang pagsabihan. Sigurado ka? Alam mo ang ginagawa mo? Oo. Wala naman taong perpekto eh. Pero hindi naman ako katulad ng mga buhayang politiko na garapal kung magnakaw sa taong bayan. Pero parang hindi pagnanakaw yung ginagawa mo, di ba? Okay, Nay. Sabihin po natin pagnanakaw ang ginagawa ko. Pero namimili po ako ng nanakawan. Binabawasan ko lang ng konti ang kayamanan ng aking mga customer. Mas malaki nga pong nagagastos nila sa kanilang bisyo kaysa sa mga nakukuha ko sa kanila. Ay, nako. Oh, Ibang klase talaga ang katwiran mo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Hindi mo ako masisisi balang araw dahil hindi ako nagkulang na paalala sa iyo. O ano masasabi mo? ayos. Ang ganda. Para talaga brand new. Nakita mo naman ang makina, di ba? Oo. Kaya nga hindi na ako nagdalawang isip pa eh. Buti na lang pinautang ako ni Edwin kaya 125,000 lang ang pinitiwan kong pera. Di bali. Pag naibenta mo to, mababawi mo rin yung pera mo. Ang laki pa lang kikitain mo. Gano'n na nga. At gagawin ko ng business ng buy and sell ng sasakyan. Pero, teka muna. Oh, bakit gano'n? Ayaw kong magat ang preno. Huwag ka mo magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Ayan o, tingnan mo, kahit paulit-ulit ko tapakan itong preno, ayaw talagang gumana. Ako, hindi! Mapapaga tayo! Kumusta ka na? Eto, minor injury lang ang inabot ko. Pero si Mando, siya minalas dahil andun pa siya sa operating room. Lalagyan daw ng bakal ang binti niya. Ano ba talaga nangyari? Nawalan kami ng preno eh. Nabangga kami sa poste. Paano nangyari yun? Mekaniko si Mando, kaya imposibleng hindi niya na-check ang kondisyon ng sasakyan. Grabe. 3 buwan din bago ko tuluyang nakarecover. Okay lang yun.
Ang importante, buhay ka pa. Kaya sana naman, naging aral na sa'yo ang nangyari, ha? Oo nga eh. Ang laking perang nawala sa akin tapos ang laki pa ng utang ko sa'yo, Boss Edwin. Ikaw din ang sumagot sa hospital bill ko. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran. Kalimutan mo na yon. Tulong ko na yun sa'yo. Basta magpakatino ka na. Yun na lang ang hihingin kong kabayaran. Oo nga, Mando. Magpakatino ka na. Hindi lang para sa sarili mo, kundi para na rin sa amin ng nanay mo. Oo, pangako, Sally, Boss Edwin. Ayusin ko na ang buhay ko. At hindi ko na uulitin ang ginagawa kong panlalamang sa aking kapwa. Sa kanyang panahon, may mga nakaraan na nagbabalik sa kasalukuyan para sa isang katarungan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Noli sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang ganda pala ng yaya ni JR, Ate Grace. Kuya Noli. Mukhang nagka-crush ang bayo ko kay Lucy, ha, Noli? Swerte ni Lucy. Bihira magkaklase itong si Charles eh. Puro pag-aaral nga ang iniintindi nito eh. Kaya naman, nakagraduate ng walang nobya. Hindi kagaya mo, kuya. 10-5 sa iyong crush. Pati na girlfriend. Ikaw talaga, Charles. Noon yun. Nagbago na ako. At yun ay mula ng paksalan ko itong hipag mo. At sana nga, forever na yung pagbabago mo. Ang sarap ng pagkakatimpla mo dito sa sinampalukang manok, Lucy. Oo nga, malinamnam. Salamat, ha. Lagi na lang ikaw yung nagluluto ng hapunan natin. Kasi ate, alam kong pagod na kayo ni kuya galing sa trabaho. Wala naman po ako masyadong gawa dito, kaya okay lang kahit ako na po ang magluto. Ang sipag mo talaga. Pabuti na lang. Dito ka napunta sa amin. Swerte namin. Oo nga. Yun ang akala mo, no? Oh, kumusta nga pala si JR? Tulog po, ate. Kaya nga po nakapagluto ako. May yaya na pala kayong nakuha para sa apo ko, Grace. Opo, itay. Isang buwan na rin sa amin si Lucy. O, paano mo naman siya nakilala? Rekomendado ba ng kaibigan mo? Hindi po. Minsan po kasi namili ako nahirapan ako dahil ang dami kong dala. Tinulungan ho niya ako at nalaman ko, naghanap siya ng trabaho, kaya kinuha ko siya. Hindi mo pala sa personal na kilala. Hindi po, pero mabait naman ho siya at masipag. At saka mapagkakatiwalaan. Sa isang buwan niyang pagtatrabaho dito, wala naman kaming maipipinta sa kanya. Hindi pa rin kayo nakatitiyak, anak. Kaya mag-iingat kayo. Isa pa, maganda yung si Lucy. Baka mamaya, mahulog ang loob ng asawa mo dyan. Itay, nagbago na po si Nuli. Pinatunayan niya sa akin yun sa loob ng 2 years namin pagsasama. Kaya huwag na ako kayo mag-alala. Sana magustuhan ni Lucy itong pasalubong kong pizza. Sana ito nang simula ng pagiging malapit niya sa akin. Kasi lagi na lamang niya akong iniiwasan kapag gusto kong makipagkwentuhan sa kanya. Narito na ako sa kusina. Tatawagin ko na siya. Ay, oo, Aling Rita. Sigurado magugustuhan mo yung dadali kong sanggol sa'yo. May kausap si Lucy sa cellphone. Huwag kang mainip. Magugulat ka na lang isang araw, dala ko na yung bata. O, basta ha, ihanda mo na rin yung pera. Sino yung kausap niya? At bakit ganun sinasabi niya? O, sige, bye-bye. Nagbibenta ba siya ng bata?
naguguluhan ako tungkol sa mga narinig ko sinabi ni Lucy sa kausap niya sa cellphone. Dapat ko bang sabihin yung kala kuya? Charles, parang malalim ang iniisip mo, ah. Ah, ikaw pala, Kuya Nori. Nakita kita rito sa sala. Parang may malalim na iniisip. Kaya nilapitan kita. May problema ka ba? Oh, wala, Kuya. Oh, huwag mo sabihin sa akin si Lucy ang nagpapagulo sa isip mo. Hindi, Kuya. Nawala na nga yung crush ko sa kanya. Talaga, ha? May nakita ka sigurong mas maganda, no? Ala naman. Basta, kusa na lang, nawala yung feelings ko. Ay, hindi ka pa nga serious kung ganon. Siguro nga, Kuya. Sige, Kuya. Tutulog na ako. Noli, gumising ka. Gumising ka. Bakit ba? Wala naman tayong pasok ngayon sa office, ah. Matulog pa tayo. Si JR nawawala. Ano? Oo. Sigurado ka ba? Kanina pa ako gising. Baka naman- Hinanap po sila ni Lucy sa labas. Nung makita kong wala sa kunan niya si JR. Pero wala sila sa labas. Ipinagtanong ko sa mga kapitbahay natin. Sabi, hindi sila nakita. Si Charles. Ginising mo ba si Charles? Yun nga ang isa pa. Wala din yung kapatid mo. Lucy, bakit mo ninakaw ang anak ng amo mo? Ito lang ang paraan, Nay. Para maiganti ko si Ate Daisy. Anong ibig mong sabihin? Si Noli. Siya ang nobyo ni Ate na nanloko sa kanya. Kaya siya nagpakamatay. Ano? Nabasa ko po yun sa diary ni Ate. Kaya nung malaman ko yun, pinlano ko na ang paghahanap sa lalaking yun. At ang pagganti sa kanya. Anak, sana kinalimutan mo na lamang ang lahat. Wala rin naman mangyayari dahil patay na ang ate mo. Hindi, Inay, hindi. Kailangan mabigyan ng katarungan na sinabi ni Ate. Pero anak, makukulong ka sa ginawa mo. Hindi nila ako makikita. Hindi nila alam itong lugar natin. At ang batang ito, ibebenta ko siya. Para hindi na makita pa ng kanyang mga magulang. Matakot ka sa Diyos sa gagawin mo, anak. Hindi mo may pagbibiling pamangkin ko. Ha? Charles! Sino ka? Ako pong kapatid ni Noli. Para kawa mo na. Kunin mo na yung pamangkin mo. Pero pakiusap. Huwag niyo ipabilanggo ang anak ko. Siya na lang ang nag-iisa kong anak. Nagawa lang niya kunin ang pamangkin mo dahil sa labis na awa sa sinapit ang kanyang ate. Mabuti na lang at nakita mo si Lucy nang kunin niya si JR sa kwarto namin ng ate mo. Sinubaybayan ko siya, Kuya. Dahil na rin sa narinig kong mga sinabi niya sa kausap niya sa cellphone. Kasalanan mo, Noli. Ha? Kaya muntik na mawala sa atin ang anak ko. Ang anak natin. Mapaglaro ka kasi sa pag-ibig. Alam mo namang nagbago na ako. Si Lucy, siyang may kasalanan. Dapat siyang makulong. Kung ipabibilanggo mo siya, dapat ka rin makulong. Grace! Dahil ikaw may kasalanan. Kaya nagpakamatay yung kapatid niya. Sino ka? Anong ginagawa mo rito sa puntod ng anak ko? Siya si Noli, Inay. Naparito po ako para humingi ng tawad kay Daisy at maging sa inyo na rin. Alam mo ba kung gaano kasakit sa akin? Nang mawala ang anak ko. Napakasakit. Dahil sa'yo, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Dahil nagpakamatay si Ate nang iwan mo. Napakasama mo. I'm sorry. Hindi ko alam na gagawin niya yun. I'm so sorry. Alam ko na kahit magalit pa kami sa'yo,
wala na rin mangyayari dahil wala nang anak ko. Ayaw ko na rin. Mabuhay pa kami ni inay sa galit. Kaya sige, inatatawad ka na namin. Sa kagaling, Noli. Sinunod kong sinabi mo, Grace. Inalam kong puntod ni Daisy. Nagpunta ako doon. At inabutan ko roon sina Lucet ang kanyang ina. Humingi ako ng tawad sa kanila. O, ano nangyari? Nagpatawaran kami, Grace. Kaya magkaan ang kalooban ko. At sana, huwag ka na rin magalit pa sa akin. Patawarin mo na rin ako.